Pirmahan mo na ito, Fe. Huwag ka ng maraming tanong kung gusto mong mabuhay ang asawa mo. Malamig at puno ng awtoridad ang boses ni Doña Consuelo. Ngunit para kay Fe, bawat salita ay tila isang matalim na aspiling itinutusok sa kanyang dibdib. Sa loob ng puti at amoy gamot na silid ng ospital, nanginginig ang mga kamay ni Fe habang hawak ang isang maliit at lumang kahon. Sa loob niyon ay ang isang antigong orasan, isang regalo na pinag-ipunan niya ng 5 taon mula sa pagtitinda ng mga nilalang basket sa palengke. Ito sana ang sorpresa niya para sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal ni Rodrigo. Isang simbolo ng bawat segundong tiniis niya ang hirap at pang-aalipusta ng biyenan. Manatili lamang sa piling ng lalaking pinakamamahal niya. Ngunit ang sorpresang yon ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Sa halip na isang romantikong hapunan, isang amoy kamatayang silid ang sumalubong sa kanya. "Mama, totoo po ba?" sabi ng doktor. "Kailangan ng kidney at cornea ni Rodrigo?" Nauutal na tanong ni Fe. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa namumuong luha. Ang kanyang mga barya, ang kanyang mga sakripisyo, tila biglang nawalan ng halaga sa harap ng puting papel na nakalatag sa mesa. Lumapit si Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa isang mapanlinlang na awa. Lumuhod ang matanda sa harap ni Fe. Isang eksenang hindi kailanman inakala ni Fe na makikita niya. Ang reyna ng mga De la Cruz nakaluhod sa isang hamak na taga-probinsya. "Nagmamakaawa ako, Fe. Ikaw lang ang tugma. Ikaw lang ang makapagliligtas sa anak ko. Di ba sabi mo, mahal mo siya? Di ba sabi mo, gagawin mo ang lahat para sa pamilyang ito? Utang mo sa amin ang buhay mo, Fe. Kami ang kumuha sa iyo mula sa putikan. Ngayon ay oras na para magbayad ka ng utang na loob." Ang salitang utang na loob ay tila isang kadenang bumigti sa leeg ni Fe. Tiningnan niya ang pintuan ng intensive care unit kung saan ang akala niya ay nakahiga ang asawang nag-aagaw buhay. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mga ngiti ni Rodrigo, ang mga pangako nito noong sila ay nagsisimula pa lamang. Hindi siya nag-atubili. Gamit ang nanginginig na kamay, nilagdaan niya ang dokumento. Ang akala niya ay donasyon ng pag-ibig, ngunit iyon pala ang kanyang sariling hatol sa kamatayan. Lumipas ang mga oras na tila isang madilim na panaginip. Ang huling natatandaan ni Faye ay ang malamig na liwanag ng operating room at ang mabigat na talukap ng kanyang mga mata habang unti-unting dumadaloy ang anesthesia sa kanyang mga ugat. Ang huling hawak niya ay ang antigong orasan na mahigpit niyang yinakap hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagising si Faye sa isang mundong balot ng kadiliman. May makapal na benda sa kanyang mga mata at isang humihirap na kirot sa kanyang tagiliran na tila may kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang marahas na binunot. Ang bawat hininga ay isang pakikipagbuno sa sakit. Ngunit ang mas matindi kaysa sa pisikal na hapdi ay ang mga boses na narinig niya mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid. "Ang galing mo talaga, Mama. Akalain mong naniwala ang tangang yun na mamatay na ako. Isang pirasong papel lang, nakuha na natin ang kailangan natin para mabayaran ang utang ko sa tatay ni Bella." Boses yon ni Rodrigo. Ang boses na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa. Ngayon ay nagpapatigil sa kanyang mundo sa sobrang pandidiri. Walang bakas ng sakit, walang bakas ng panghihina. Sa halip, puno ito ng sigla at pangungutya. "Siyempre," sagot ni Doña Consuelo na may halong tawa. "Masyado siyang nabulag sa pag-ibig sa'yo. Ngayong nakuha na natin ang bato at kornea niya, wala na tayong silbi sa babaeng yan. Naibenta ko na ang mga organ niya sa mataas na halaga. At ang bonus pa, malaya ka na sa kanya. Pinalabas ko na sa mga kapitbahay na sumama siya sa ibang lalaki at ninakawan tayo kaya siya nawala. Malinis ang lahat." Poor Faye.
Narinig niya ang malanding boses ni Bella. Masyado siya ngang mabait para sa mundong ito. Pero salamat sa mga mata niya. Mas lalo akong gaganda sa paningin mo, Rodrigo. Kasunod niyon ay ang tunog ng halikan at tawanan. Isang tunog na mas masahol pa sa kamatayan para kay Faye. Ang bawat tawa nila ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Ang orasan na pinaghirapan niya ay wala na sa kanyang tabi. Ang kanyang paningin ay kinuha upang ibigay sa kabit ng kanyang asawa. Ang kanyang kalusugan ay ibinenta upang bayaran ng bisyo ng lalaking pinag-alayan niya ng buhay. Nais sumigaw ni Faye, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Nais niyang bumangon at saktan sila, ngunit ang kanyang katawan ay tila isang lantang dahon. Ang tanging nagawa niya ay ang damhin ang mainit na luha na dumadaloy mula sa ilalim ng mga benda sa kanyang mga mata. Mga luhang wala ng kulay dahil ang liwanag ay tuluyan nang ipinagkait sa kanya. Tumigil ang mundo ni Faye. Sa gitna ng kadilimang iyon, ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-ibig ay unti-unting naging isang matigas na bato. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na hindi matatakasan. Bakit ang isang pusong tanging hangad ay magmahal? Ay siyang kailangang dumanas ng ganitong kalupitan? Tumahimik ang paligid, ngunit sa loob ni Faye, isang bagyo ang nagsisimulang mabuo. Isang bagyong hindi titigil hanggat hindi na ibabalik sa kanya ang bawat segundong ninakaw ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ang bawat pagyanig ng sasakyang kinalululanan ni Faye ay tila isang mabilis na saksak sa kanyang sariwang sugat sa tagiliran. Wala siyang makita, tanging ang gaspang ng sako na nakabalot sa kanyang ulo at ang mahigpit na pagkakatali ng kanyang mga kamay ang nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Hindi siya dinala sa isang maayos na recovery room. Hindi siya inalagaan ng asawang pinag-alayan niya ng bahagi ng kanyang katawan. Sa halip, itinuring siyang isang basura na kailangang itapon bago pa mangamoy ang ginawa nilang krimen. Naramdaman niya ang marahas na paghinto ng sasakyan. Isang pares ng malalakas na braso ang humablot sa kanya at walang pakundangan siyang inihulog sa matitigas na bato at putikan. Narinig niya ang mabilis na pag-arangkada ng sasakyan, ang tunog ng gulong na humahagibis sa basang kalsada hanggang sa muling maghari ang katahimikan. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Rodrigo!" "Ma!" bulong niya, kahit alam niyang walang sasagot. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Hindi bilang isang biyaya, kundi bilang mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang nangangatog na katawan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa mga yero sa paligid ay lumilikha ng isang malungkot at magulong ritmo na tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Napatalon si Faye sa takot. Ang kanyang puso ay nagsumigaw ng panganib. "Huwag kang matakot, iha. Hindi ako masamang tao." Boses iyon ng isang matandang babae. Paos at puno ng pagod. "Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Bakit may mga benda ka sa mata at puno ka ng dugo?" Iyon si Aling Rosa, isang namumulot ng basura sa gilid ng riles. Sa tulong ng matanda, dinala si Faye sa isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at plastik. Ang amoy ng paligid ay halo ng bulok na pagkain at imburnal. Ngunit para kay Faye, iyon ang pinakaligtas na lugar sa mundo sa mga sandaling iyon. "Nasaan ako?" tanong ni Faye habang iniinom ang maligamgam na tubig na ibinigay ng matanda. Bawat lulon ay masakit, tila may mga bubog sa kanyang lalamunan. "Nandito ka sa dulo ng lungsod, iha. Malayo sa mga mansyon. Sino ang may gawa nito sa'yo?" Umiling si Faye. Ang mga luha ay muling gumawa ng landas sa ilalim ng kanyang maduming benda. "Ang pamilya ko. Ang asawa ko." Kulang palad na bata. Buntong hininga ni Aling Rosa. "Alam mo ba, ma?
May mga tao rito kaninang umaga. May mga ipinapaskil silang litrato. Sinasabi nila na may isang babaeng nagngangalang Faye na tumakas kasama ng kanyang kalaguyo at nagnakaw ng alahas sa mga De La Cruz. Ikaw ba ang tinutukoy nila? Tila gumuho ang langit sa narinig ni Faye. Hindi lang nila kinuha ang kanyang mga mata at bato. Kinuha rin nila ang tanging bagay na natitira sa kanya, ang kanyang dangal. Pinatay nila ang kanyang pagkatao sa harap ng lipunan bago pa man nila siya tuluyang ilibing sa limot. Ang hiya na idinulot nila ay mas masakit kaysa sa anumang sugat. Ang akala ng mundo ay isa siyang makasalanan, habang ang mga tunay na demonyo ay nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang kanyang dugo. Hindi totoo yan, Aling Rosa. Wala akong kinuha. Sila ang kumuha sa akin. Hikbi ni Faye. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Ibinenta nila ako habang buhay pa ako. Sa loob ng ilang araw, nanatili si Faye sa pangangalaga ni Aling Rosa. Ang bawat gabi ay isang labanan. Laban sa lagnat at impeksyon. Sa kanyang panaginip, lagi niyang nakikita ang mukha ni Doña Consuelo na tumatawa habang hawak ang antigong orasan. Ang orasang yon, iyon na lamang ang tanging alaala niya ng isang buhay na dati ay puno ng pag-asa. Isang hapon, habang nakaupo si Faye sa sahig na kawayan at pinakikinggan ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas, nakaramdam siya ng isang kakaibang presensya. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Aling Rosa. Ito ay isang banayad na amoy ng mamahaling pabango at tunog ng sapatos na hindi nababagay sa putikan ng riles. Tumahimik ang paligid. Ang mga bata na kanina ay maingay, ay tila biglang napatigil. Sino yan? Tanong ni Faye. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang punit-punit na duster. Walang sumagot, ngunit naramdaman niya ang titig ng estranghero. Isang titig na hindi puno ng pangungutya o awa, kundi ng isang malalim at misteryosong pamilyaridad. Ang hangin sa loob ng maliit na barong-barong ay tila biglang gumaan, ngunit puno ng tensyon. Marife, ang mahinang bulong ng isang lalaki. Ang boses nito ay malalim, may halong gulat at matinding sakit. Napasinghap si Faye. Walang sino man sa pamilya De La Cruz ang tumatawag sa kanya sa buong pangalan niya. Para sa kanila, siya ay si Faye lamang, ang katulong na naging asawa, ang aliping pwedeng dispansyahin. Sino ka? Bakit mo alam ang pangalan ko? Tanong ni Faye, habang pilit na umaatras, hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa dingding. Ang estranghero ay dahan-dahang lumapit. Narinig ni Faye ang pagluhod nito sa kanyang harap. Ang amoy ng sandalwood at kalinisan ay bumalot sa kanya. Isang amoy na nagmula sa isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Huwag kang matakot, sabi ng lalaki. Ang boses ay nanginginig na sa emosyon. Matagal ka na naming hinahanap. Halos 2 dekada na, Marife. Isang malamig na kilabot ang dumaoy sa gulugod ni Faye. Sino ang lalaking ito? At paano siya nahanap sa gitna ng basurang ito kung saan siya itinapon upang mamatay? Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas, kasunod ang sigaw ng mga lalaking tila naghahanap ng gulo. Nandito yan, sabi ni Doña Consuelo, tapusin na ang trabaho. Ang takot na kanina ay unti-unting nawawala, ay muling bumalik ng mas matindi. Ang mga tauhan ng mga De La Cruz ay nandito na upang tuluyan siyang burahin sa mundo. Huwag kayong makikialam. Ang babaeng yan ay isang magnanakaw at manloloko. Ang sigaw na yon mula sa labas ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng barong-barong. Narinig ni Faye ang marahas na pagkalampag ng mga tablang ginawang pinto, ang tunog ng kahoy na pilit binabasag ng malalakas na sipa. Si Aling Rosa ay napasigaw sa takot. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at papalayos habang humihingi ng saklolo
sa mga kapitbahay na wala ring magawa dahil sa takot sa mga armadong lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakaluhod ang estranghero sa harap ni Faye. Hindi ito natinag. Tila ang gulo sa labas ay isang mahinang bulong lamang sa kanyang pandinig. Ang kanyang kamay ay marahang dumaite sa nanginginig na mga daliri ni Faye. Ika'y umalis na, parang awa mo na. Hikbi ni Faye, ang boses ay halos hindi marinig dahil sa panunuyo ng kanyang lalamunan. Papatayin nila ako. Huwag kang madamay sa kamalasan ko. Walang mamamatay, Marie Faye, at walang aalis. Ang mahinahon, ngunit mapangyarihang sagot ng lalaki. Dahan-dahan itong tumayo. Narinig ni Faye ang pagbunot nito ng isang gamit mula sa bulsa. Marahil ay isang cellphone. Pasok na kayo. Tapusin ang basura. Sa isang saglit, ang tunog ng pagkawasak ng pintuan ay sinundan ng tunog ng mabibigat na sapatos na pumasok sa loob. Ngunit hindi ito ang mga tauhan ni Consuelo. Narinig ni Faye ang mga impit na daing, ang tunog ng mga katawang bumabagsak sa lupang maalikabok, at ang mabilis na paghuhupa ng kaguluhan sa labas. Walang putok ng baril, walang sigawan. Tanging ang mabilis at bihasang pagkilos ng mga taong alam ang kanilang ginagawa. Sir Gabriel, secured na po ang paligid. Ang mga tauhan ni De La Cruz ay nasa loob na ng sasakyan. Ulat ng isang boses na malalim at formal, Gabriel. Iyon ang pangalan ng lalaking nasa harap niya. Si Gabriel ay muling lumuhod, at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Faye ang isang mainit na kumot na ibinalot sa kanyang payat na balikat. Ang amoy ng mamahaling tela at ang init na nagmumula rito ay tila isang yakap na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Marie Faye, ako ang kuya mo. Ako si Gabriel Jiang. Bulong nito, ang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. 20 taon kaming hindi tumigil. Akala namin ay nawala ka na sa aksidente noong bata tayo. Pero nahanap ka namin sa impyernong ito. Napailing si Faye. Ang kanyang isipan ay tila isang magulong sinulid. Kuya? Wala akong kuya. Ulila ako. Sabi ni Rodrigo. Kinuha nila ako sa ampunan. Lahat ng sinabi nila sa iyo ay kasinungalingan, baby sister. Sabi ni Gabriel habang dahan-dahang binuhat si Faye. Ang pakiramdam ng paglutang sa hangin ay nagdulot ng panibagong takot kay Faye. Ngunit ang bisig na humahawak sa kanya ay matatag at tila isang pader na hindi matitibag. Ginamit nila ang pagiging ulila mo para kontrolin ka. Pero ngayon, tapos na ang panahong ikaw ang dehado. Habang inilalabas si Faye sa barong-barong, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi na humahalik sa kanyang mukha. Narinig niya ang bulungan ng mga kapitbahay. Ang mga taong dati ay tinitingnan siya nang may pandidiri dahil sa mga kwento ni Consuelo. Ngayon ay tahimik sa gulat habang nakikita ang isang marangyang itim na sasakyan na naghihintay sa gilid ng maruming riles. Isinakay siya sa loob. Ang upuan ay gawa sa malambot na balat, napakalayo sa matitigas na sahig na kawayan ni Aling Rosa. Ngunit sa halip na gumaan ang loob, isang matinding paninikip ng dibdib ang naramdaman ni Faye. Ang bawat kabutihang natatanggap niya ay tila isang bitag. Bakit? Tanong ni Faye, habang ang mga luha ay patuloy na bumabasa sa mga benda sa kanyang mata. Bakit niyo ako hinahanap? Wala na akong silbi. Wala na akong mga mata. Wala na akong isang bato. Isa na lang akong kalansay na humihinga. Naramdaman niya ang paghawak ni Gabriel sa kanyang kamay, mahigpit at puno ng pangako. Hinahanap ka namin dahil ikaw ay isang Jiang, at ang isang Jiang ay hindi kailanman sumusuko. Ang mga mata at bato na kinuha nila, babayaran nila yon ng higit pa sa inaakala nila. Ngunit sa ngayon, kailangan mong magpahinga. Ipapagamot kita sa pinakamagaling na doktor sa mundo. Sila Aling Rosa, ang orasan ko. Pag-aalala ni Faye. Lahat ay maayos na, Marie Faye. Ang matandang tumulong sa iyo ay hindi na muling magugutom. At ang orasan mo, nasa amin na. Sagot ni Gabriel.
Sa kabila ng mga pangakong ito, ang puso ni Faye ay puno pa rin ng laso ng nakaraan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa lugar ng kanyang paghihirap, tanging ang mukha ni Rodrigo at Consuelo ang nasa kanyang isipan. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga pang-aapi, ito ang nagsilbing gasolina sa kanyang nanghihinang katawan. Kuya, tawag ni Faye, ang kanyang boses ay biglang naging malamig at matalim. Malayo sa mahinhing Faye na kilala ng lahat. Ano yon, Marife? Gusto ko silang makitang lumuhod. Gusto kong marinig ang tunog ng kanilang pagbagsak bago ako tuluyang magpahinga. Sa loob ng madilim na sasakyan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel Jiang. Ang dugo ng kanilang pamilya ay gising na. Ang biktima ay nagsisimula nang maging isang maniningil. Ngunit ang hindi alam ni Faye, ang pagbabalik niya sa mundong may liwanag ay maglalantad ng mas marami pang madidilim na sikreto. Mga sikretong maaaring sumira, maging sa kanyang mga bagong nahanap na kapatid. Walang silbi ang ginto kung ang iyong mundo ay nababalot ng walang hanggang kadiliman. Iyan ang tanging nasa isip ni Faye habang nakasandal siya sa malambot na upuan ng sasakyang naglalakbay sa gitna ng gabi. Ramdam niya ang lamig ng air na humahalik sa kanyang balat, isang marangyang ginhawa na dati ay pinapangarap lamang niya habang nagtitiis sa init ng kanilang maliit na kusina sa mansyon ng mga De La Cruz. Ngunit ang ginhawang ito ay tila isang lason. Ang bawat malambot na dampi ng tela sa kanyang katawan ay nagpapaalala sa kanya na wala na siyang kakayahang makita ang kulay ng karangyaan. Marife, uminom ka muna nito. Pampaalis ng kirot. Malambot na sabi ni Gabriel. Naramdaman ni Faye ang isang baso na idiniin sa kanyang kamay. Kahit ubusin ko ang lahat ng gamot sa mundo, Kuya, hindi na mawawala ang hapdi sa loob ko. Sagot ni Faye, ang boses ay matigas at walang emosyon. Ang sakit sa tagiliran ko, kaya kong tiisin. Pero ang katotohanang ibinenta ako ng lalaking pinangakuan kong sasamahan hanggang sa huling hininga. Iyon ang pumapatay sa akin bawat segundo. Hush na, baby sister. Nandito na kami. Hindi ka na muling masasaktan. Pangako ni Gabriel. Ngunit naramdaman ni Faye ang panginginig ng kamay ng kanyang kapatid. Galit ito. Isang galit na tahimik, ngunit handang sumabog. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa isang pribadong ospital, muling naglakbay ang gunita ni Faye sa huling pag-uusap nila ni Rodrigo bago ang operasyon. Naalala niya kung paano hinawakan ni Rodrigo ang kanyang kamay, ang mapanlinlang na init ng palad nito habang sinasabing, Faye, ikaw ang anghel ko. Pagkatapos nito, magsisimula tayo ng bagong buhay. Ngayon, alam na ni Faye na ang bagong buhay na tinutukoy nito ay ang buhay kasama si Bella, gamit ang perang nakuha mula sa kanyang mga organ. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz, hindi mapakali si Doña Consuelo. Ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa dekalidad na tiles ay tila isang babala ng paparating na unos. Anong ibig mong sabihin na wala siya roon? Bulyaw ni Consuelo sa kanyang tauhan sa kabilang linya ng telepono. Isang bulag at sugatang babae, hindi niyo mahanap? Mga inutil. Ma, bakit ka sumisigaw? Pumasok si Rodrigo sa sala, hawak ang isang baso ng alak. Mukhang kampante ito, walang bakas ng konsensya sa mukha. Rodrigo, wala si Faye sa riles. May kumuha sa kanya. Sabi ni Consuelo, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sabi ng mga kapitbahay, isang itim na sasakyan na pangmayaman ang dumating. At ang mga tauhan natin, hindi na makontak. Nabitawan ni Rodrigo ang kanyang baso. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay gumalaw sa buong silid, na tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang katahimikan. Sino ang kukuha sa kanya? Wala siyang kamag-anak. Tanging tayo lang ang pamilya niya. Iyon ang kinakatakot ko, bulong ni Consuelo. Baka may nakakaalam ng ginawa natin.
Kung mahanap siya ng mga awtoridad bago siya mamatay sa impeksyon, tapos tayong lahat. Sa loob ng sasakyan, biglang napakapit si Faye sa kanyang tagiliran. Isang matinding kirot na mas masakit kaysa sa mga naunang naramdaman niya. Ang gumuhit sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang malapot at mainit na likido na unti-unting bumabasa sa kanyang duster. "Kuya, ang sugat ko." Ang tanging nasabi ni Faye bago siya tuluyang mawalan ng lakas. "Diyos ko! Marife!" Sigaw ni Gabriel. "Bilisan niyo ang pagpapatakbo. Dumugo ang tahi niya." Ang takot ay muling bumalot kay Faye habang nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa gitna ng pag-aagaw buhay, isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan, ang antigong orasan. Narinig niya ang bawat detalyadong pagtiktak nito sa kanyang gunita, tila isang paalala na ang oras para sa mga De La Cruz ay unti-unti nang nauubos. Ngunit habang papasok sila sa emergency room, isang pamilyar na boses ang narinig ni Faye sa paligid. Isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan bago pa man niya makilala ang mga De La Cruz. "Doktor, kailangan niyang mabuhay. Hindi siya pwedeng mamatay nang hindi nalalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ama." Sino ang taong iyon? At anong katotohanan ang tinutukoy nito? Bago pa man makasagot ang kanyang isipan, ang dilim ay muling lumamon kay Faye. Sa pagkakataong ito ay mas malalim at mas malamig. Anong klaseng asawa ang kayang itulog ang gabi habang ang mga mata ng kanyang kabiyak ay dahan-dahang binubunot mula sa kinalalagyan nito? Ang tanong na yon mula kay Rafael, ang pangalawa sa mga kapatid na Jiang, ay tila isang mitya na nagliyab sa loob ng malamig na waiting room ng ospital. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang binabasa ang medical report ni Faye. Sa harap niya, si Gabriel ay nakatitig sa salamin ng intensive care unit kung saan nakahiga ang kanilang kapatid, na halos hindi na makilala dahil sa dami ng tubong nakakabit sa katawan nito. Sa loob ng silid, tanging ang mahinang tunog ng ventilator ang nagpapatunay na humihinga pa si Faye. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay tila isang himala, isang marahas na pakikipagtuos sa kamatayang pilit siyang hinihila. Habang ang mga kapatid niya ay nagngangalit sa galit, ang isipan ni Faye ay nalulunod sa isang balisa at madilim na alaala. Naalala niya ang mga araw na nagtitiis siya sa gutom. Uminom lamang ng tubig para mairaos ang tanghalian. Maipon lang ang ilang pisong barya para pambili ng bitamina ni Rodrigo. Naalala niya ang bawat haplos niya sa likod ng asawa kapag sinasabi nitong pagod siya sa paghahanap ng trabaho. Gayong ang totoo ay galing ito sa sugalan. Anong pait ng tadhana na ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang iyon ay ginamit na sandata para ubusin ang kanyang pagkatao. Habang siya ay nakahiga sa pinakamahal na kama ng ospital sa bansa, hindi niya maramdaman ang karangyaan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kawalan sa loob ng kanyang katawan, isang puwang sa kanyang tagiliran, at ang nakabibinging katahimikan sa kanyang paningin. "Rafael, Michael, tingnan niyo ang kanyang mga kamay." Bulong ni Gabriel. Lumapit ang dalawa at tiningnan ang mga kamay ni Faye na nakapatong sa puting kumot. Ang mga palad na yon ay magaspang, puno ng kalyo mula sa paglalala ng basket at paglalaba para sa mga De La Cruz. Ang mga kuko ay may mga bakas pa ng hirap. Iyon ang mga kamay ng isang prinsesang itinapon sa putikan, ngunit nanatiling tapat sa kanyang sumpa ng pag-ibig. Hindi lang nila kinuha ang bahagi ng katawan niya, ani Michael, ang bunso na tila isang bulkang handang sumabog. Ninanakawan nila siya ng buhay araw-araw sa loob ng 5 taon. "Kuya, wag na nating hintayin ng korte. Gusto ko silang durugin ngayon din." "Hindi," sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang mabilis na kamatayan ay isang regalo para sa mga katulad nila. Gusto kong maranasan nila ang bawat segundong paghihirap na dinanas ni Marife. Gusto kong makita nila
kung paano mawala ang lahat ng pinaghirapan nilang nakawin. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Faye. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang tuyot na labi. Agad na pumasok ang mga doktor. Ang tunog ng kanilang mabilis na mga hakbang sa venal floor ay nagdulot ng tensyon sa paligid. "Patient is regaining consciousness. Check the vitals!" Sigaw ng punong doktor. Sa gitna ng kalituhan ng mga medical personnel, ang isipan ni Faye ay tila uent-unting umaangat mula sa isang malalim na balon. Narinig niya ang boses ng isang matandang lalaki, ang misteryosong tao na nakita ni Gabriel kanina. Nakatayo ito sa isang sulok ng silid. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, Marife. Kung nahanap lang kita ng mas maaga, hindi mo sana kailangang maging biktima ng mga De La Cruz. Ang iyong ama, hindi siya namatay sa aksidente. Pinatay siya dahil sa lihim na hawak niya laban sa pamilya ni Bella." Ang bawat salita ay tila isang saksak sa pandinig ni Faye. Ang kanyang buong buhay ay binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Hindi lang siya biktima ng kasalukuyan. Siya ay biktima ng isang mahaba at madilim na sabuatan. Dahan-dahang idinilat ni Faye ang kanyang mga mata. Wala siyang makita, kundi puti. Isang puting liwanag na unti-unting nagiging malinaw dahil sa mga bagong kornea na itinanim sa kanya. Hindi pa ito perpekto, malabo pa ang lahat, ngunit sapat na para makita ang tatlong anino ng mga lalaking nakapaligid sa kanya. Nasaan ang orasan? Ang unang tanong ni Faye. Ang kanyang boses ay paos, tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Inilabas ni Gabriel ang antigong orasan. Inilagay niya ito sa palad ni Faye. Sa pagdampi ng malamig na metal sa kanyang balat, isang kislap ng kakaibang liwanag ang dumaan sa mga mata ni Faye. Hindi ito liwanag ng pag-asa. Ito ay liwanag ng isang matinding pagpapasya. Ang oras para sa pag-iyak ay tapos na. Bulong ni Faye sa sarili habang mahigpit na niyayakap ang orasan sa kanyang dibdib. Ngayon, ang oras na para sa paniningil. Ngunit sa labas ng ospital, isang hindi inaasahang balita ang kumalat. Si Rodrigo de la Cruz ay nag-anunsyo ng kanyang magarbo at malaking kasal kay Bella sa susunod na buwan. Gagamitin nila ang perang nakuha sa pagbebenta kay Faye upang punduhan ang pinakakontrobersyal na kasalan sa taon. Ang tanong na naiwan sa hangin ay ito, makakaabot ba ang paniningil ni Faye bago tuluyang maging legal ang pagsasama ng dalawang demonyong sumira sa kanyang buhay? Minsan, ang pinakamasakit na bahagi ng paggising ay ang katotohanang kailangan mong muling harapin ang mundong pilit kang winasak. Dahan-dahang imulat ni Faye ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi na puting liwanag lamang ang kanyang nakita. Unti-unti, ang mga malabong anino ay nagkaroon ng hugis at kulay. Ang kisame na gawa sa mamahaling kahoy-hoy, ang malalambot na kurtinang kulay ginto, at ang mga high-tech na aparatong nakapaligid sa kanya. Lahat ay naging malinaw, ngunit sa bawat detalye ng karangyaang nasisilayan niya, isang matalim na kirot ang gumuguhit sa kanyang puso. Ito ang paningin na kinuha sa kanya ng mga taong pinagkatiwalaan niya, at ngayon ay ibinalik ng mga taong halos hindi niya kilala. "Marife, nakakakita ka na ba?" Ang boses ni Gabriel ay puno ng pag-asa. Dahan-dahang ibinaling ni Faye ang kanyang ulo. Nakita niya ang isang lalaking may maamong mukha, ngunit may mga matang tila nakasaksi na ng maraming laban sa buhay. Sa tabi nito ay sina Rafael at Michael. Sa unang pagkakataon, nakita ni Faye ang mga mukha ng kanyang mga tagapaglitas. "Kuya!" Ang tanging nasabi ni Faye. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang mga luhang ito ay hindi na para sa sakit ng operasyon, kundi para sa kaluluwa niyang tila unti-unting nagkakapira-piraso habang naaalala ang lahat. Tumayo si Faye sa tulong ng mga nurse. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig ay tila isang paglalakbay
pabalik sa kanyang sarili. Inakay siya ni Gabriel sa harap ng isang malaking salamin. Doon, napatigil ang mundo ni Faye. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang Faye na lanta ang balat, madungis ang duster, at laging nakayuko ang ulo. Ang babaeng nasa harap niya ay may matatalas na mga mata, isang mukhang muling nabigyan ng sigla ng siyensya at pag-aaruga. Ngunit may daladalang isang malamig at misteryosong aura. Hindi na ikaw ang Faye na biktima ng mga De La Cruz. Bulong ni Rafael sa kanyang likuran. Mula sa araw na ito, ikaw na, si Felicity Jiang, ang nag-iisang prinsesa ng pamilya Jiang. Hinawakan ni Faye ang kanyang mukha sa salamin. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa gilid ng kanyang mga mata, kung saan naroon ang maliliit na peklat ng operasyon, isang permanenteng paalala ng pagtataksil ni Rodrigo. Felicity! Pag-uulit niya sa pangalan. Ang tunog nito ay tila isang banyagang salita, ngunit nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang loob. Ang pangalang Faye ay namatay na sa riles ng tren. Ang natitira na lamang ay ang babaeng kukuha ng lahat ng dapat ay sa kanya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang malaking flat-screen TV sa dingding ng kwarto ay biglang nagpakita ng isang balita sa showbiz. Ang tunog ng masayang musika mula sa telebisyon ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng silid. Nandun si Rodrigo. Nakasuot ito ng mamahaling barong, nakangiti ng abot langit habang nakaakbay kay Bella na kumikinang sa kanyang disenyo ng wedding gown. Sinasabi sa balita na ang kasal ng taon ay gaganapin sa pinakasikat na katedral sa bansa at ang reception ay sa isang pribadong isla. Iniaalay ko ang kasal na ito sa aking yumaong asawa na si Faye, sabi ni Rodrigo sa harap ng kamera. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng lungkot. Kahit masakit ang kanyang pag-alis at ang pagkakasangkot niya sa krimen, kailangan kong magpatuloy para sa aming pamilya. Si Bella ang naging sandigan ko sa gitna ng madilim na yugtong ito. Naramdaman ni Faye ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Ang trerhedyang ito, ang dula-dulaang ito, ay sadyang napakawalang hiya. Ginagamit pa ni Rodrigo ang kanyang pangalan upang magmukhang biktima sa harap ng buong Pilipinas. Gusto mo na ba silang pigilan, Felicity? Tanong ni Michael. Ang kanyang kamay ay nakahawak na sa kanyang telepono, handang magpakawala ng utos. Huminga ng malalim si Faye, isang malamig at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi kailanman nakita ng mga De La Cruz. Hindi pa, Michael, sagot ni Faye. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin bago ang bagyo. Hayaan nating itayo nila ang kanilang palasyo sa pinakamataas na ulap. Hayaan nating isipin nilang nanalo na sila. Dahil mas masarap panoorin ang pagbagsak ng isang taong nasa itaas kaysa sa taong nasa lupa pa lamang. Kinuha ni Faye ang antigong orasan mula sa bedside table. Binuksan niya ito at tiningnan ang mga kamay ng orasan na patuloy sa pag-ikot. Ilang araw na lang bago ang kasal? Tanong niya. 20 araw, Felicity? Sagot ni Gabriel. 20 araw. Bulong ni Faye. Sapat na oras para magsimula ang kanilang kalbaryo. Kuya, kailangan ko ng access sa lahat ng bank accounts ng De La Cruz Corporation at gusto kong bilhin ang bawat pautang na kinuha ni Rodrigo sa mga kasino. Sa mga sandaling iyon, ang Faye na dati ay tanging panalangin, ang sandata ay tuluyan ng naglaho. Ang isinilang ay isang Felicity Jiang, isang babaeng hindi lang nakakakita, kundi marunong na ring magmaniobra ng tadhana. Ngunit habang naghahanda siya, isang maliit na sobre ang iniabot ng isang nurse sa kanya. Galing daw ito sa isang estranghero na nag-iwan nito sa front desk. Pagbukas ni Faye, isang lumang litrato ang nalaglag, isang litrato ng kanyang ama, kasama ang isang lalaking kamukhang-kamukha ni Rodrigo noong kabataan nito.
Sa likod ng litrato ay may nakasulat na, "Ang utang ng dugo ay tanging dugo rin ang makakabayad. Huwag kang magtiwala kahit sa sarili mong dugo." Napako ang tingin ni Faye sa sulat. Sino ang nagpadala nito? At anong kinalaman ng kanyang ama sa nakaraan ng mga De La Cruz? Isang bagong misteryo ang bumabalot sa kanyang pagkatao at tila ang paghihiganti niya ay simula pa lamang ng isang mas malalim na digmaan ba? Ang pinakamabigat na baluti na isusuot ng isang babae ay hindi ang ginto o brilyante, kundi ang isang malamig na maskara na nagtatago sa kanyang nagdurugong puso. Sa gitna ng isang marangyang suite sa isang 5 bituing hotel sa Makati, nakatayo si Felicity Jiang sa harap ng bintanang salamin. Mula sa itaas, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing itinapon sa lupa. Ngunit para sa kanya, ang bawat kislap ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing nakahiga siya sa malamig ni Riles, tanging ang dilim ang kanyang kasama. Suot niya ang isang asul na sutlang gown na tila dumadaloy na tubig sa kanyang payat, ngunit matikas na katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg na dati ay laging nakayuko sa bigat ng kahihiyan. "Ready ka na ba, Felicity?" Tanong ni Rafael na pumasok sa silid. May hawak itong tablet na naglalaman ng mga ulat tungkol sa kumpanya ng mga De La Cruz. "Higit pa sa handa, kuya," sagot ni Felicity. Ang kanyang boses ay walang alingawngaw ng takot. "Kumusta ang galaw ng De La Cruz Corporation?" "Gaya ng inaasahan, they are desperate," ani Rafael habang lumalapit sa kanya. Dahil sa bonggang plano ng kasal ni Rodrigo at Bella, kumuha sila ng malalaking loan sa mga bangko. Hindi nila alam, ang Felicity Corp na ang may-ari ng mga pautang na yon. "Isang pirma mo lang, Felicity, at pwede na nating simulan ang foreclosure sa kanilang mga ari-arian." Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Felicity. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Doña Consuelo na laging ipinagmamalaki ang kanilang asul na dugo at ang kanilang mansyon na tila isang kuta ng kapangyarihan. Anong sarap isipin na ang kutang iyon ay nakatayo na lamang sa isang manipis na piraso ng papel na hawak niya. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, dahan-dahang itinaas ni Felicity ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang kanyang mga kuko na ngayon ay malinis at may kulay. Ngunit sa kanyang pakiramdam, naroon pa rin ang amoy ng kawayan at ang dumi ng palengke. Iyon ang kanyang golden moment. Isang sandali ng pagkilala na kahit gaano pa kakinang ang kanyang kasalukuyan, ang sugat ng kahapon ay bahagi na ng kanyang balat. Hinaplos niya ang kanyang tagiliran kung saan naroon ang peklat ng ninakaw niyang bato. Ang hapdi ay wala na, ngunit ang alaala ng pagkawala ay nananatiling sariwa. Samantala, sa isang eksklusibong restaurant, nagdiriwang sina Rodrigo at Bella. "Cheers, love! Sa susunod na buwan, tayo na ang pinakamakapangyarihang mag-asawa sa alta sosyedad," masayang sabi ni Bella habang iniinom ang pinakamahal na champagne. "Siyempre," sagot ni Rodrigo, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Pero Bella, may napansin ka ba? Ang daming mga investors na biglang lumalayo sa atin at ang misteryosong kumpanya na bumili ng utang natin. Hindi ko mahanap kung sino ang nasa likod niyon." "Huwag kang mag-alala, Rodrigo. Baka mga bagong players lang yan na gustong sumakay sa kasikatan natin," pangaaliw ni Bella. "Ang mahalaga, wala na ang asawa mong taga-bundok. Malinis ang daan natin." Napatigil si Rodrigo. Sa tuwing naaalala niya si Fe, may isang kakaibang bigat na dumadapo sa kanyang dibdib. Hindi ito pagsisisi, kundi isang hindi maipaliwanag na kaba. Tila may isang aninong laging nakamasid sa kanya mula sa dilim. Kinabukasan, isang mahalagang meeting ang naganap sa De La Cruz Corporation. Napilitan silang humarap sa kinatawan ng kanilang bagong creditor, ang Felicity Corporation. Pumasok si Felicity sa boardroom. Suot ang isang itim na business suit,
at isang malaking sunglasses na nagtatago sa kanyang mga mata. Kasama niya si Gabriel na nagsisilbing kanyang boses. Tumayo si Rodrigo at Consuelo upang batiin ang kanilang tagapagligtas. Hindi nila alam na ang babaeng nasa harap nila ay ang taong itinapon nila sa basura. "Welcome to our office, Miss Jiang," magalang na sabi ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. "Salamat sa tiwala niyo sa aming kumpanya." Hindi sumagot si Felicity. Naupo siya sa dulo ng mesa, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ramdam niya ang pamilyar na amoy ng pabango ni Rodrigo. Ang amoy na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso, ngunit ngayon ay nagpapabaliktad ng kanyang sikmura. Ang Felicity Corp ay hindi nandito para sa tiwala. Simula ni Gabriel habang inilalatag ang mga dokumento. "Nandito kami para pag-usapan ang liquidation ng inyong mga assets. Base sa aming audit, bankrupt na ang De La Cruz Corporation." Namutla si Consuelo. "Bankrupt? Impossible. May mga lupain kami, may mga negosyo. Lahat ng yon ay nakasanla na sa amin," putol ni Gabriel. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang ibinaba ni Felicity ang kanyang sunglasses ng kaunti. Sapat na para makita ang gulat sa mga mata ni Rodrigo. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga paningin. Isang kuryente ng takot ang dumaan kay Rodrigo. Ang mga matang iyon, tila nakita na niya iyon sa isang panaginip na puno ng dugo. "Miss Jiang, parang nakita na kita." Bulong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nangangatog. Bahagyang lumingon si Felicity sa kanya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang barya mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa ibabaw ng mesa, ang barya na nakuha niya mula sa kanyang unang kita sa palengke. Tumayo si Felicity at lumabas ng silid ng walang pasabi. Iniwan ang mga De La Cruz na nalilito at balisa. Sa labas ng building, huminga siya ng malalim. Ang unang patak ng kanyang paniningil ay nagsisimula nang lumunod sa kanila. Ngunit pagdating niya sa kanyang sasakyan, isang tawag ang natanggap niya mula sa kanyang private investigator. "Ma'am Felicity, may nahanap po kaming impormasyon tungkol sa tatay niyo. Hindi lang po ang mga De La Cruz ang may kinalaman. May isang tao po sa loob ng pamilya, Jiang, na naging bahagi ng sabwatan 20 taon na ang nakalilipas." Nanlamig ang buong pagkatao ni Felicity. Ang kanyang mga tagapagligtas, ang kanyang mga kapatid. Maaari nga ba silang maging bahagi ng kanyang paghihirap? "Huwag mong sabihin sa akin ang tungkol sa konsensya, Rodrigo. Dahil noong hinayaan nating itapon ang babaeng iyon sa riles, matagal na nating ibinenta ang ating mga kaluluwa sa demonyo." Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang malat na kalmot sa katahimikan ng kanilang madilim na library. Nakaupo si Rodrigo sa harap ng kanyang ina. Hawak ang isang baso ng alak na nanginginig sa kanyang kamay. Ang bawat lagok niya ay hindi nagbibigay ng init, kundi ng isang nanunuot na ginaw. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng Miss Jiang. Ang mga matang iyon na tila nakakakita sa bawat itim na sulok ng kanyang pagkatao. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang penthouse na puno ng kagamitang yari sa salamin at asero, nakatitig si Felicity sa kanyang cellphone. Ang boses ng private investigator ay tila isang paulit-ulit na dagok sa kanyang dibdib. "May isang Jiang nakasama sa huling meeting ng tatay mo bago ang aksidente." Tiningnan ni Felicity si Gabriel na nasa kabilang dulo ng silid, abala sa pagbabasa ng mga legal na dokumento para sa tuluyang pagpabagsak sa pamilya De La Cruz. Ang Kuya Gabriel niya, ang lalaking bumuhat sa kanya mula sa putikan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan at paningin. Maari nga bang ang mga kamay na humaplos sa kanyang ulo bilang pag-aalaga ay ang parehong mga kamay na nagtulak sa kanyang ama sa kamatayan? Naramdaman ni Felicity ang isang matinding paninikip ng dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang kanyang mga daliri ay tila nawawalan ng pakiramdam
habang nakakapit sa gilid ng mesa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang mundong akala niya ay ligtas na, ay muli palang napapalibutan ng mga anino. "Felicity, are you okay? Mukhang namumutla ka." Lumapit si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng tunay na pag-aalala. Inabot ni Gabriel ang balikat ni Felicity. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi init ang naramdaman ng babae, kundi isang nakakakangilong takot. Marahan siyang umiwas. Kunwari ay inaayos ang kanyang buhok. I'm just tired, kuya. Marami lang sigurong iniisip tungkol sa foreclosure bukas." Pagsisinungaling niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang bagay na pilit niyang itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. "Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Malapit na tayong matapos. Ang farm sa Laguna, nakuha na natin. Ang susunod ay ang bahay nila sa Forbes Park," sabi ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng pagmamalaki. Doon napatigil si Felicity. Ang farm sa Laguna. Doon dinala ni Rodrigo si Faye noong kanilang honeymoon. Doon sila nangako sa isa't isa habang pinapanood ang paglubog ng araw sa gitna ng mga puno ng niyog. Naalala ni Faye kung paano siya nagtanim ng mga halamang gamot doon para sa rayuman ni Doña Consuelo, naniniwalang ang bawat pagod niya ay isang pamumuhunan para sa isang masayang pamilya. Ngayon, ang bawat lupang tinapakan niya nang may pag-ibig ay pag-aari na ng isang kumpanyang may pangalang Felicity, isang malamig na tagumpay na may lasang abo. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan dahan-dahan niyang inayos ang gusot sa manggas ng barong ni Gabriel. Napansin niya ang amoy ng sandalwood mula sa kanyang kapatid, ang amoy na laging nagpapakalma sa kanya. Ngunit habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang isang maliit na marka sa singsing ni Gabriel. Isang insignia na katulad ng nakita niya sa lumang litrato ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kulungan. Ang pag-aalinlangan ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Samantala, si Bella ay nagwawala sa loob ng isang mamahaling butik. "What do you mean declined ang credit card ko? Do you know who I am?" Sigaw ni Bella sa sales lady. "I'm sorry, ma'am, pero may instruction po ang bank na i-freeze ang account nyo dahil sa pending litigation ng Dela Cruz Corporation." Paliwanag ng empleyado na pilit pinapanatili ang paggalang sa kabila ng takot. Namutla si Bella. Ang kanyang pangarap na maging reyna ng lipunan ay dahan-dahang naglalaho. Ang bawat brilyante sa kanyang leeg ay tila nagiging mabibigat na bato na humihila sa kanya pababa. Sa kanyang galit, tinawagan niya si Rodrigo, ngunit tanging ang malamig na boses ng operator ang sumasagot sa kanya. Pagbalik ni Felicity sa kanyang kwarto ng gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang dilim ay muling tila naging isang kaaway. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo sa opisina ni Gabriel, bitbit ang isang maliit na flashlight. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay walang tunog. Tila siya ay isang aninong naglalakad sa sarili niyang bahay. Binuksan niya ang drawer ng mesa ni Gabriel. Doon, sa ilalim ng mga papeles ng kumpanya, nakakita siya ng isang lumang leather na folder. Pagbukas niya, isang dokumento ang tumambad sa kanya. Isang kasunduan sa pagitan ni Gabriel Jiang at ng tatay ni Bella. 20 taon na ang nakalilipas. Ang paksa, ang paghahati ng mga lupain ng pamilya Jiang kapag nawala na ang orihinal na tagapagmana. Ang flashlight sa kamay ni Felicity ay dahan-dahang bumaba hanggang sa tumama ang liwanag sa kanyang sariling mga paa. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas matindi kaysa sa naramdaman niya kay Rodrigo. Dahil si Rodrigo ay isang kaaway na nagkunwaring kakampi. Ngunit si Gabriel ay ang kanyang huling pag-asa na naging isa palang malalim na hukay. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng pinto ang narinig ni Felicity. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang anino ni Gabriel ay lumitaw sa may pintuan.
Ang kanyang mukha ay nababalot ng kadiliman. Felicity? Anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ang boses ni Gabriel ay malambot, ngunit may isang tono ng panganib na hindi kailanman naririnig ni Felicity noon. Ang orasan sa dingding ay tila tumigil sa pag-ikot at ang hangin sa silid ay naging kasing bigat ng semento. Ang tiwala ay parang isang kristal na baso. Kapag nabasag, kahit anong pagpupumilit mong idikit ang mga pira-pirasong bahagi, mananatili ang mga lamat na kailanman ay hindi na mabubura. Nakatayo si Felicity sa gitna ng dilim. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang nanginginig na sinag ng kanyang flashlight na nakatutok sa mga dokumentong hawak niya. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malamig na haplos ng hanging amihan na may dalang babala. Dahan-dahang binitawan ni Felicity ang folder. Ang tunog ng papel na lumapat sa ibabaw ng mesa ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Kuya, hindi ko sinasadya. Hindi lang ako makatulog. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses, ngunit ang bawat salita ay tila isang pagsisinungaling na alam nilang dalawa ang katotohanan. Lumakad si Gabriel patungo sa saklaw ng liwanag. Hindi ito galit. Sa halip, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang malalim na lungkot na tila isang dusa. Naupo siya sa kanyang swivel chair at dahan-dahang kinuha ang folder na binabasa ni Felicity. Ang folder na ito, simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay malumanay. Ito ang dahilan kung bakit ako hindi nakakatulog sa loob ng 20 taon. Felicity, akala mo ba ay madaling pumasok sa lungga ng mga lobo? Noong nawala ka at ang tatay natin, kailangan kong makipagkasundo sa tatay ni Bella. Kailangan kong magpanggap na kakampi nila para lang malaman kung nasaan ka. Ang kasunduang yan, iyan ang pain ko para mapanatili ang kaligtasan ng ating pamilya. Tinitigan ni Felicity ang kanyang kapatid. Gusto niyang maniwala, gusto niyang yakapin si Gabriel at humingi ng tawad sa kanyang pagdududa. Ngunit naalala niya ang mga salita sa lihim na sulat. Huwag kang magtiwala kahit sa sarili mong dugo. Ang gaslighting na sining ng mga nasa itaas ay tila isang sumpa na hindi niya alam kung paano takasan. Kung gayon, bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Bakit kailangang itago sa ilalim ng mga dokumento ng kumpanya? Tanong ni Felicity. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Dahil ayaw kong mabahira ng dumi ang iyong bagong buhay. Marife, gusto kong makita mo ang liwanag ng walang anino ng nakaraan. Ngunit kung ang pagdududa mo ang siyang magpapalaya sa iyo, sige, basahin mo ang lahat. Wala akong itinatago. Dahan-dahang itinulak ni Gabriel ang folder pabalik sa kanya. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding pagkalito. Hinawakan ni Felicity ang kamay ni Gabriel. Ang init nito ay tila totoo, ngunit ang lamig ng dokumento sa kabilang kamay ay tila mas matimbang. Kinuha niya ang folder at dahan-dahang lumabas ng silid. Iniwan ang kanyang kapatid sa gitna ng katahimikan. Samantala, sa labas ng mansyon ng mga De La Cruz, ang gabi ay tila mas madilim kaysa sa dati. Nakaparada ang ilang malalaking truck at ang mga lalaking nakasuot ng uniforme ng bangko ay dahan-dahang inilalabas ang mga mamahaling gamit mula sa loob. Huwag niyo itong hawakan. Akin yan. Galing yan sa Europa. Sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayon ay sabog-sabog, at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at pait. Ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop na pilit lumalaban sa tadhana. Ma, tama na. Wala na tayong magagawa. Pirmahan mo na ang mga papeles ng foreclosure. Bulyaw ni Rodrigo na nakasandal sa pinto. May hawak na bote ng alak at tila wala na sa sariling huwisyo. Ang kanyang mamahaling polo shirt ay may mantsa na ng suka at pawis. Inutil ka, Rodrigo.
Kung hindi dahil sa mga bisyo mo at sa babaeng yan, hindi tayo aabot sa ganito. Itinalaga ni Consuelo ang kanyang daliri kay Bella na nakatayo sa isang tabi. Yakap-yakap ang kanyang huling Louis Vuitton na bag na tila iyon ang kanyang tanging buhay. Wala akong kinalaman dito, Consuelo. Kasalanan niyo ito dahil itinapon niyo si Fe. Karma niyo ito. Balik na sigaw ni Bella. Ang kanilang pag-aaway ay tila isang musika ng pagkawasak sa gitna ng kalsada, habang ang mga kapitbahay ay lihim na nanonood at bumubulong tungkol sa pagbagsak ng mapagmataas na pamilya. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng mansyon. Bumaba ang salamin nito at lumitaw ang mukha ni Felicity Jiang. Hindi siya bumaba. Pinanood lamang niya ang bawat hakbang ng pagpapatalsik sa pamilyang sumira sa kanya. Nakita ni Rodrigo ang sasakyan. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Kahit madilim, alam ni Rodrigo na si Fe ang nasa loob. Tumakbo siya patungo sa sasakyan, nadapa sa putikan, at pilit na kumakatok sa salamin. Fe! Fe! Patawarin mo ako! Alam kong ikaw yan! Tulungan mo kami, Fe! Nagkamali ako! Sigaw ni Rodrigo, ang kanyang mga luha ay humahalo sa putik sa kanyang pisngi. Walang emosyon ang mukha ni Felicity. Sa kanyang isipan, narinig niya ang bawat tawa ni Rodrigo noong siya ay bulag pa. Dahan-dahang itinaas ni Felicity ang salamin ng sasakyan. Tila tinatapos na ang huling koneksyon niya sa lalaking ito. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis. Iniwan si Rodrigo na nakaluhod sa kalsada habang inilalabas ang huling piraso ng kasangkapan mula sa kanilang dating tahanan. Pagbalik sa penthouse, isang misteryosong envelope ang naghihintay sa pintuan ni Felicity. Pagbukas niya, isang maliit na susi ang nalaglag kasama ang isang address sa isang lumang apartment sa Binondo. Walang sulat. Tanging ang susi na may nakaukit na letrang JG. Jeremiah Jiang, ang kanyang ama. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tiningnan ni Felicity ang susi. May mas malalim pa palang sikreto ang kanyang ama na hindi alam ni Gabriel. Ngunit habang hawak niya ang susi, nakaramdam siya ng isang kakaibang tingin mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Michael, ang kanyang bunsong kapatid, na nakatayo sa dulo ng hallway, nakatingin sa kanya ng may isang ekspresyong hindi niya maipaliwanag. Isang kombinasyon ng awa at isang lihim na babala. Ang mga alaala ay parang mga anino sa dilim. Kahit pilitin mong takbuhan, laging may isang bahagi ng iyong nakaraan na hahabol at hahabol sa iyo hanggang sa hindi mo na kayang huminga. Sa gitna ng masikip at maingay na eskinita ng Binondo, dahan-dahang naglalakad si Felicity. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong, pilit na nagtatago sa ilalim ng isang itim na sombrero upang hindi makilala. Ang bawat hakbang niya sa bitak-bitak na semento ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan, bago pa man siya naging isang De La Cruz o muling naging isang Jiang. Ang amoy ng insenso, pritong pagkain, at usok ng mga sasakyan ay humahalo sa malamig na hanging gabi. Nahanap niya ang lumang apartment. Ang gusali ay tila isang kalansay ng nakaraan. May mga kupas na pintura at mga rehas na kinakalawang na. Inilabas ni Felicity ang susi na may nakaukit na JG. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanang maaaring naghihintay sa loob. Pagpasok niya sa maliit na silid, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at lumang papel. Walang masyadong kagamitan, tanging isang lamesang kahoy at isang lumang filing cabinet sa sulok. Sa ibabaw ng lamesa, nakita niya ang isang maliit na cassette recorder, isang teknolohiyang tila nakalimutan na ng panahon. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan dahan-dahan niyang hinaplos ang ibabaw ng lamesa. Nararamdaman niya ang bawat butil ng alikabok at sa kanyang gunita, tila narinig niya ang boses ng kanyang ama na nagtuturo sa kanya kung paano magsulat noong siya ay 5 taong gulang pa lamang.
Ang sakit ng pangungulila ay muling bumangon. Mas matindi kaysa sa hapdi ng kanyang mga sugat. Pinitik niya ang switch ng recorder. Ang tunog ng umiikot na tape ay tila isang tibok ng pusong nagmumula sa kabilang mundo. Marif, anak, simula ng boses sa tape. Iyon ay ang boses ni Jeremiah Jang, pagod, nangangalit, ngunit puno ng pagmamahal. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang maniniwala na ang pagkamatay ko ay isang aksidente lamang. Ang mga De La Cruz, nalaman nila ang tungkol sa gold smuggling business na kinasasangkutan ng iyong Kuya Gabriel. Ginagamit nila ang impormasyong yon para blackmail in ang ating pamilya. Nabitawan ni Felicity ang recorder. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang pagsabog sa loob ng kanyang utak. Napatakip siya sa kanyang bibig, pilit na pinipigilan ng isang malakas na sigaw. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa maduming sahig. Ang kanyang Kuya Gabriel, ang kanyang bayani, ay naging dahilan ng pagbagsak ng kanilang ama. Ang bawat karangyaan na tinatamasa niya ngayon, ang bawat operasyon na nagbalik ng kanyang paningin, ay binili gamit ang dugong nagmula sa kanilang sariling ama. Habang nalulunod si Felicity sa katotohanan ito, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang masikip at mabahong kwarto sa isang mumurahing motel, nakaupo si Rodrigo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim at ang kanyang mga pisngi ay humpak na. Sa harap niya si Bella ay abala sa pag-iimpake ng kanyang mga huling kagamitan. "Saan ka pupunta, Bella? Huwag mo akong iwan dito." Pagmamakaawa ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Pasensya na, Rodrigo. Hindi ako pwedeng mabulok dito kasama mo," sabi ni Bella nang walang lingon-likod. "Wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya, at higit sa lahat, wala ka ng mukhang maihaharap sa mga tao. Hanapin mo si Fe, baka sakaling kaawaan ka pa ng anghel mo." "Bella," sigaw ni Rodrigo, ngunit ang tanging sumagot ay ang tunog ng pagbalibag ng pinto. Naiwan si Rodrigo sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang tawa na dati ay puno ng yabang ay naging isang baliw na hagulgol. Sa kanyang palad, hawak niya ang isang maliit na selyula ng gamot. Isang huling takas mula sa kahihiyang dinala niya sa sarili. Balik sa lumang apartment sa Binondo, dahan-dahang tumayo si Felicity. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay naging matigas at tila gawa sa yelo. Kinuha niya ang tape at itinago sa kanyang bulsa. Isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa pintuan. Ang tunog ng sapatos na tumatama sa kahoy na sahig ay dahan-dahang lumalapit. "Hindi mo dapat nalaman ang lahat, Felicity. Ang boses na yon ay hindi kay Gabriel. Iyon ay ang boses ni Michael, ang bunsong kapatid na akala niya ay pinaka-inosente sa lahat." Nakatayo si Michael sa pintuan, may hawak na isang itim na payong, at ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon. "Michael, alam mo rin ba ito?" tanong ni Felicity. Ang kanyang boses ay tila isang mitya na handang magpasabog sa buong silid. "Lahat kami ay may itinatagong dumi sa aming mga kuko, ate," sagot ni Michael. "Pero ginawa namin ang lahat ng ito para sa iyo, para sa proteksyon mo." "Proteksyon? O para mapanatili ang inyong kapangyarihan gamit ang katahimikan ko?" Balik na sigaw ni Felicity. Sa gitna ng tensyong iyon, ang orasan sa labas ng simbahan sa Binondo ay tumunog. Isang malalim at malungkot na tunog na tila nagbabadya ng isang bagong trahedya. Ano ang mas masakit? Ang mamatay sa kamay ng isang kaaway o ang mabuhay sa piling ng mga kapatid na ang bawat yakap ay may amoy ng pagtataksil? "Matpahon, huwag mong subukan na gawin akong isang bilanggo sa loob ng sarili kong pamilya, Michael." Ang boses ni Felicity ay tila isang matalas na hiwa ng patalim sa gitna ng namuong katahimikan sa lumang apartment. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong lamang humawak ng mga basket, ngayon ay mahigpit na nakakuyom.
Sapat na para bumuon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sa harap niya, nanatiling kalmado si Michael, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na balon na walang katapusan. Hindi ka bilanggo, ate. Protektado ka lang. Sagot ni Michael. Ang kanyang boses ay malumanay na tila isang pampatulog, ngunit may dalang kamandag. Ang katotohanang hawak mo, iyan ang papatay sa ating lahat. Kapag nalaman ng mga kaaway ni Kuya Gabriel na buhay ang tape na yan, hindi lang ang mga De La Cruz ang kailangan mong katakutan. Dahan-dahang lumapit si Michael. Narinig ni Felicity ang bawat marahang hakbang nito sa lumang kahoy na sahig, ang tunog ng bawat pag-itok ng sapatos na tila isang timer ng bomba na malapit ng sumabog. Isang malamig na pawis ang gumuhit sa likod ni Felicity. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakas, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling nakagapos sa sakit ng pagtataksil. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan tiningnan ni Felicity ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin sa pader. Ang kanyang mga bagong mata, ang mga matang galing sa siyensya at sa pera ng pamilya Jiang, ay tila nanunuya sa kanya. Nakakakita na siya. Ngunit ang nakikita niya ay isang mundong mas madilim pa kaysa noong siya ay bulag. Hinaplos niya ang kanyang leeg, naramdaman ang pintig ng kanyang ugat na tila isang banyagang bagay sa loob ng kanyang sarili. Ang proteksyong binibigay niyo ay amoy dugo, Michael. Bulong ni Felicity, ang kanyang boses ay gumaralgal. Ibinigay niyo sa akin ang paningin ko para lang makita ko kung gaano kayo kadumi. Habang nangyayari ang tensyon sa Binondo, sa kabilang dulo ng lungsod, si Doña Consuelo ay nakaupo sa isang silya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay may mantsa na ng putik at alikabok. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mga katulong. Tanging ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng kanyang mga gamot ang natira sa kanya. "Rodrigo, nasaan ka na?" Tawag ni Consuelo sa hangin. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa matinding stress at gutom. Ang tunog ng mga sasakyang dumadaan at ang busina ng mga jeepney ay tila isang nakabibinging kanta ng kanyang pagkatalo. Samantala, si Rodrigo ay nasa loob pa rin ng motel, nakatitig sa kisame na puno ng mantsa ng tubig. Ang bawat pagtulo ng gripo sa banyo ay tila isang pagbilang ng kanyang huling sandali. Wala siyang lakas na tumayo, wala siyang lakas na lumaban. Ang bawat alaala ni Fe, ang tunay na Fe na nag-aalaga sa kanya ng walang kapalit, ay tila isang multong sumasakal sa kanya. Balik sa apartment, mabilis na kumilos si Felicity. Bago pa man makalapit si Michael, itinago niya ang cassette tape sa loob ng kanyang suot na jacket at mabilis na tumakbo patungo sa pintuan. Narinig niya ang mabilis na paghabol ni Michael, ang tunog ng pagkabangga ng silya sa lamesa at ang kaluskos ng jacket nito habang pilit siyang inaabot. "Ate, huwag kang lumabas. Mapanganib," sigaw ni Michael. Ngunit hindi na nakinig si Felicity. Paglabas niya sa eskinita, sinalubong siya ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig ay tila humuhugas sa kanyang takot. Pinalalitan ito ng isang matinding determinasyon. Tumakbo siya sa gitna ng karamihan sa Binondo, nawala sa ilalim ng mga makukulay na payong at ingay ng mga tao. Huminto siya sa harap ng isang pampublikong telepono. Ang kanyang hininga ay kapos at ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadial ang isang numero na matagal na niyang naitago sa kanyang isipan, ang numero ng lumang abogado ng kanyang ama. "Hello? Attorney Santos? Si Marife ito, ang anak ni Jeremiah Jiang." Narinig ni Felicity ang isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Kasunod ang tunog ng pagbagsak ng isang bagay. "Marife, buhay ka? Diyos ko, tumakas ka na, anak. Ang kumpanya ng mga kapatid mo,
Hindi lang smuggling ang negosyo nila. Ginamit nila ang pangalan mo para itago ang lahat ng ilegal na ari-arian ni Rodrigo bago ito bumagsak. Ikaw ang gagawin nilang fall guy kapag pumutok ang investigasyon. Nanigas si Felicity sa gitna ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na pumapasok sa kanyang mga mata ay tila nagiging kristal ng apoy. Hindi lang siya biktima ng mga De La Cruz. Siya ang magiging biktima ng sarili niyang dugo upang mailigtas ang kanilang imperyo. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng booth. Hindi ito ang sasakyan ni Gabriel. Ito ay isang sasakyang walang plaka. Dahan-dahang bumaba ang salamin at isang pamilyar na amoy ng pabango ang humalo sa amoy ng ulan. Amoy ni Bella. Pasok na, Fe. O mas gusto mong tawaging Felicity? May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa mga mahal mong kapatid, sabi ni Bella na may isang mapanuyang ng ngiti. Tumayo si Felicity sa gitna ng dalawang panganib. Sa likod niya, naroon ang mga kapatid na naging traidor. Sa harap niya, ang babaeng nagnakaw sa kanya ng pinakamamahal na bahagi ng buhay. Kanino siya kikampi upang makaligtas at makamit ang hustisya? O susubukan ba niyang harapin ang panganib ng buong tapang, handang isakripisyo ang sarili para sa katotohanan at katarungan? Akala mo ba sila ang bida sa kwentong ito, Faye? Nagkakamali ka. Pare-pareho lang tayong piyesa sa laro nila at ikaw ang nakatakdang isakripisyo sa dulo. Ang boses ni Bella ay tila isang malat na bulong na humalo sa tunog ng malakas na ulan. Dahan-dahang pumasok si Felicity sa loob ng sasakyan. Ang init ng heater sa loob ay hindi nagpagaan sa ginaw na nararamdaman niya. Sa halip, tila mas lalo lamang nitong pinalutang ang amoy ng mamahaling pabango ni Bella. Isang amoy na laging nagpapaalala kay Felicity ng gabi nang mawala ang kanyang paningin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Felicity. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at galit. Mahigpit niyang hinahawakan ang cassette tape sa loob ng kanyang jacket. Tila iyon ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katotohanan. Ang mga kapatid mo, sina Gabriel at Michael. Simula ni Bella habang dahan-dahang pinaandar ang sasakyan sa gitna ng madilim na kalsada. Hindi ka nila nahanap dahil sa pag-ibig, Fe. Nahanap ka nila dahil kailangan nila ng isang pangalan na malinis, isang biktima na kaawa-awa sa mata ng publiko, upang doon itambak ang lahat ng dumi ng kumpanya. Kapag pumutok ang balita tungkol sa illegal smuggling at money laundering, ikaw ang nakapirma sa lahat ng dokumento. Binigyan ka nila ng mga mata para lang makita mo ang sarili mong pagbagsak. Napahilig si Felicity sa sandalan ng upuan. Ang kanyang isipan ay tila isang basag na salamin na bawat pira-piraso ay nagpapakita ng isang masakit na imahe. Naalala niya ang bawat yakap ni Gabriel, ang bawat baby sister na lumalabas sa labi nito. Ang lahat ba ng yon ay bahagi lamang ng isang dula-dulaan? Ang pagpapakita ba nila ng pag-ibig ay isang paraan lamang para mapirmahan niya ang mga dokumentong hindi niya binabasa? Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan tiningnan ni Felicity ang mga butil ng ulan na gumuguhit sa salamin ng sasakyan. Ang bawat patak ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Hinawakan niya ang peklat sa kanyang tagiliran, ang lugar kung saan ninakawan siya ng organ ng mga De La Cruz. At ngayon, ang kanyang sariling dugo, ang mga Jiang, ay ninanakawan naman siya ng kanyang kalayaan. Ang pakiramdam ng pagiging isang bagay na ipinapasapasa at ibinibenta ay tila isang lason na tuluyan nang sumira sa kanyang huling pag-asa. Bakit mo ito sinasabi sa akin, Bella? Hindi ba't magkaaway tayo? Tanong ni Felicity. Dahan-dahang ibinaling ang kanyang matalas na tingin sa babaeng nasa tabi niya. Dahil ilalaglag din ako ni Rodrigo at ng tatay ko. Sagot ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng pait. Gusto kong mabuhay, Fe, at sa pagkakataong ito, ikaw lang ang may hawak ng alas. Ang tape na nasa bulsa mo, alam kong iyan ang magpapatunay
na hindi lang ang mga De La Cruz ang may sala. Iyan ang magpapabagsak sa imperyo ng mga Jiang. Samantala, sa loob ng penthouse, ang katahimikan ay tila isang mitya ng pagsabog. Nakatayo si Gabriel sa gitna ng sala. Hawak ang isang baso ng kristal na puno ng alak. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit. Nahanap niyo na ba siya? Tanong ni Gabriel kay Michael na kapapasok lang. Basa ang buhok at hinihingal. Nawala siya sa Binondo, kuya. Mukhang may tumulong sa kanya. Sagot ni Michael, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Kung nahanap niya ang lumang apartment ni Papa, tiyak na hawak na niya ang ebidensya. Dapat ay tinapos mo na siya noon pa lang sa ospital, Michael. Malamig na sabi ni Gabriel. Masyado tayong naging malambot dahil kapatid natin siya. Pero ang isang Jiang na banta sa pamilya ay hindi na dapat tinuturing na kapatid. Ang tunog ng pagbagsak ng baso ni Gabriel sa sahig ay gumalaw sa buong silid na tila hudyat ng isang hunting season. Ang pag-ibig na ipinakita nila ay tuluyan ng napalitan ng instinto ng pananatili sa kapangyarihan. Balik sa sasakyan, tumingin si Felicity sa labas. Malapit na sila sa isang pribadong hideout na sinasabi ni Bella. Ngunit sa isang iglap, napansin ni Felicity ang isang pamilyar na itim na SUV na sumusunod sa kanila. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang lobo sa dilim. Bella, may sumusunod sa atin. Babala ni Felicity. Sina Gabriel yan. Sigaw ni Bella, sabay mabilis na inapakan ang silinyador. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa basang kalsada ay lumikha ng isang nakakatakot na palahaw sa gitna ng gabi. Ang sasakyan ay humahagibis, umiiwas sa mga ibang sasakyan, habang ang puso ni Felicity ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng habulang ito, isang matinding realization ang pumasok sa kanyang isip. Hindi siya pwedeng maging biktima habang buhay. Kung ang mundo ay isang malupit na laro, panahon na para siya naman ang humawak sa mga baraha. Bella, itigil mo ang sasakyan sa harap ng police station sa susunod na kanto. Utos ni Felicity. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang reynang handang itaya ang lahat. Ano? Huhulihin tayo. Gawin mo ang sinasabi ko kung gusto mong mabuhay. Sigaw ni Felicity. Ngunit bago pa man makarating sa kanto, isang malakas na impact ang naramdaman nila mula sa likuran. Ang sasakyan ni Bella ay umikot ng ilang beses sa gitna ng kalsada. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin at ang pag-ungol ng nayuping bakal ay bumalot sa pandinig ni Felicity. Sa gitna ng pagkahilo at panlalabo ng paningin, nakita ni Felicity ang paghinto ng SUV. Bumaba si Gabriel. Hawak ang isang itim na payong, dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang wasak na sasakyan habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang hatol ng bitay. Marife, bakit kailangan mong maging matigas ang ulo? Bulong ni Gabriel habang nakatayo sa harap ng bintana ng sasakyan. Naramdaman ni Felicity ang dugo na dumadaloy mula sa kanyang noo. Sa kanyang malabong paningin, nakita niya ang kamay ni Gabriel na pilit inaabot ang jacket niya. Ang jacket na kinaroroonan ng cassette tape. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na busina ng paparating na truck ang narinig sa paligid. Ang liwanag nito ay tila isang huling pag-asa o isang huling trahedya. Ang isang Jiang na hindi marunong sumunod sa daloy ng tubig ay walang pinagkaiba sa isang tuyong sanga na dapat nang baliin at itapon sa apoy. Malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan ang boses ni Gabriel habang dahan-dahan niyang ibinibitaw ang mga salitang ito. Nakatayo siya sa labas ng wasak na sasakyan. Ang itim niyang payong ay tila isang malaking pakpak ng uwak na humaharang sa ulan. Sa loob ng nayuping bakal, si Felicity ay nakasandal sa pumutok na airbag. Ang kanyang hininga ay gumaralgal at ang dugo ay dahan-dahang gumuguhit mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga bagong mata.
Ang muling pagkikita nila sa gitna ng trahedya ay tila isang mabalasik na biro ng tadhana. Ang kanyang tagapagligtas ay siya rin palang kanyang magiging berdugo. Ramdam ni Felicity ang bawat pintig ng sakit sa kanyang katawan, ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang sumasampal sa kanyang malay. Habang siya ay nakagapos sa loob ng naglalabasang usok na sasakyan, naisip niya ang lahat ng pagkakataong naniwala siya sa init ng yakap ni Gabriel. Bawat ate ni Michael at bawat baby sister ni Gabriel ay tila mga laso na dahan-dahang pumatay sa kanyang huling pag-asa. Ang mundong akala niya ay nagbigay sa kanya ng paningin ay mas bulag pa pala sa dilim na kanyang pinanggalingan. Ang kanyang sariling kapatid na siyang nag-ahon sa kanya mula sa putikan ng riles ay siya ring nagbaon sa kanya sa isang mas malalim at mas madilim na hukay. Kuya, bakit? Ang tanging naibulalas ni Felicity. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka, mahina at puno ng pangungulila. Bakit kailangan mong gamitin ang sarili mong dugo para lang sa kapangyarihan? Hindi ito tungkol sa kapangyarihan, Marife. Tungkol ito sa pananatili. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang yumuyuko upang abutin ang jacket ni Felicity. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na tumatapak sa basag na salamin sa kalsada ay tila isang mabagal na pagbilang ng huling hininga. Ang tatay natin ay mahina. Pinili niyang maging tapat kaysa maging matalino. At tingnan mo kung anong nangyari sa kanya. Ayaw kong matulad sa kanya. Ang tape na yan, ang ebidensyang hawak mo, ay isang banta sa lahat ng itinayo ko. Ibigay mo na sa akin. At baka sakaling mabigyan pa kita ng isang tahimik na buhay sa ibang bansa. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding pagpapasya sa gitna ng kamatayan. Sa halip na matakot, naramdaman ni Felicity ang isang kakaibang lamig na bumalot sa kanyang puso. Ang kanyang mga daliri na nanginginig kanina ay biglang naging matatag. Hinawakan niya ang antigong orasan na nasa kanyang bulsa, ang orasan na naging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito hinawakan bilang alaala, kundi bilang isang sandata. Naramdaman niya ang isang maliit na gatla sa gilid ng orasan na hindi niya napansin noon, isang lihim na pindutan na tila naghihintay ng tamang oras para buksan. Ang orasan na ito, hindi lang ito regalo para kay Rodrigo, di ba? Bulong ni Felicity, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga mata ni Gabriel. Ito ang huling iniwan ni Papa, at alam mo kung anong nasa loob nito. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang kamay na malapit na sa jacket ni Felicity ay biglang nanigas. Isang kislap ng takot, isang emosyon na bihirang makita sa kanyang mukha, ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa gitna ng ulan, ang liwanag ng truck na kanina ay papasok sa eksena ay tuluyan ng huminto sa likuran ni Gabriel. Bumukas ang pinto nito at isang pamilyar na anino ang bumaba. Iyon ay si Michael, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang bunsong kapatid na sunod-sunuran. Hawak niya ang isang recorder na katulad ng nahanap ni Felicity sa Binondo. Ang tunog ng pag-ikot ng tape ay narinig sa gitna ng katahimikan ng gabi na nilulunod ang tunog ng ulan. Tapos na ang laro, Kuya Gabriel, sabi ni Michael, ang kanyang boses ay matigas at walang bahid ng paggalang. Hindi mo na magagamit si Ate Marife dahil bago mo pa makuha ang tape na yan, naipadala ko na ang kopya sa mga awtoridad. At ang orasan na hawak niya, iyan ang susi sa vault kung saan nakatago ang lahat ng orihinal na dokumento ni Papa. Isang matinding tensyon ang bumalot sa paligid. Si Felicity, na nasa pagitan ng kanyang dalawang kapatid, ay nakaramdam ng isang kakaibang pagtatanto. Walang bida sa pamilyang ito. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang agenda at bawat isa ay handang pumatay upang makuha ang huling piraso ng kayamanan ni Jeremiah Jiang. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang tunog ng sirena ng pulis ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo.
Ang bawat hagupit ng tunog ay tila isang paalala na ang oras ay tuluyan ng naubos para sa lahat. Ngunit bago pa man makakilos si Gabriel, isang malakas na tunog ng pagputok ng gulong mula sa isang paparating na sasakyan ang narinig, na sinundan ng isang nakakasilaw na liwanag. Sino ang paparating? At ano ang tunay na nilalaman ng antigong orasan na tila kinatatakutan maging ni Gabriel? Sa gitna ng pagkawasak, isang bagong panganib ang sumusulpot at ang buhay ni Felicity ay muling nakabitin sa isang manipis na sinulid ng pagkakataon. Akala ko, ang mga De La Cruz lang ang demonyo sa buhay ko. Hindi ko alam. Ang mga anghel na sumagip sa akin ay may mga sungay palang itinatago sa likod ng kanilang mga sutlang damit. Ang boses ni Felicity ay tila isang mahinang pagsusumamo sa gitna ng ingay ng malakas na ulan, ngunit bawat salita niya ay tumatama sa budhi ng kanyang mga kapatid. Sa loob ng wasak na sasakyan, pilit niyang iginagalaw ang kanyang mga binti na naiipit sa nayuping bakal. Ang amoy ng gasolina at ang usok mula sa makina ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling dugo, na lumilikha ng isang nakakasulasok na atmosfera ng kamatayan. Sa labas, ang tensyon sa pagitan ni Gabriel at Michael ay tila isang mitsang handa ng sumabog. Ang pagkakalitaw ng tunay na kulay ni Michael ay tila isang huling dagok na hindi inaasahan ni Gabriel. Ang magkapatid, na dati ay tila iisang pader na nagpoprotekta kay Felicity, ay ngayon ay dalawang lobong nag-aagawan sa huling biktima. Michael, huwag mong subukan na kalabanin ako. Ang banta ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding suklam. Ako ang nagpalaki sa iyo. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat ng karangyaang tinatamasa mo. Karangyaang binili mo gamit ang katahimikan ni Papa. Balik na sigaw ni Michael, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim sa ilalim ng liwanag ng truck. Ginamit mo ako, kuya. Ginamit mo si Ate Marife. Pero ngayon, ako na ang hahawak sa manibela. Ang vault na bubuksan ng orasan na yan, iyan ang magiging katapusan mo at ang simula ng bagong imperyo ko. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding pait at pag-iisa, habang pinapanood ni Felicity ang kanyang mga kapatid na nag-aaway sa harap ng kanyang naghihingalong katawan. Napatingin siya sa sarili niyang mga kamay na puno ng dugo. Ito ang dugong Jiang. Ang dugong akala niya ay dalisay at puno ng pag-ibig. Ngunit ngayon ay nakikita niyang kasing dumi rin pala ng putik sa Riles. Napagtanto niya na sa pamilyang ito, hindi siya kapatid. Siya ay isa lamang susi, isang dokumento, isang kasangkapan para sa kanilang mga ambisyon. Ang bawat pag-aaruga nila ay may presyo, at ang presyong iyon ay ang kanyang mismong kaluluwa. Dahan-dahang pinindot ni Felicity ang lihim na gatla sa antigong orasan. Narinig niya ang isang maliit na tunog ng pagpihit ng bakal sa loob nito, at bumukas ang isang maliit na compartment sa likod ng orasan, isang maliit na micro SD card at isang sulat na may pirma ni Jeremiah Jiang ang tumambad sa kanya. Ang mga kamay ni Felicity ay nanginginig habang binabasa ang ilang salitang nakasulat sa lumang papel. Para kay Marife, ang tanging anak kong may malinis na puso. Ang katotohanan ay hindi laging nagpapalaya. Minsan ito ay nagpaparusa. Gamitin mo ito upang itama ang lahat. Hustisya! Bulong ni Felicity. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang bagong uri ng determinasyon. Hindi na siya ang biktima, hindi na siya ang laruan. Sa gitna ng sigawan ng magkapatid, isang tunog ng mabilis na pagpreno ng isa pang sasakyan ang narinig sa kabilang panig ng kalsada. Isang puting kotse ang huminto at bumaba ang isang lalaking halos hindi na makilala dahil sa dumi at kakapayatan ni Rodrigo. Fe! Fe! Sigaw ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng baliw na pag-asa.
Tumatakbo siya patungo sa wasak na sasakyan. Hindi pinapansin ang mga armadong lalaki ni Gabriel. Fe, nahanap din kita. Patawarin mo ako. Tulungan mo ako, Fe. Ninakawan ako ni Bella. Wala na akong matitirhan. Ang pagdating ni Rodrigo ay tila huling piraso ng isang malagim na puzzle. Ang tatlong lalaking sumira sa buhay ni Fe ay narito na sa isang lugar. Ang asawang nagnakaw ng kanyang organ, ang kuya na nagnakaw ng kanyang kinabukasan, at ang bunsong kapatid na nagnakaw ng kanyang tiwala. Umalis ka rito, Rodrigo? Bulyaw ni Michael, sabay tulak sa lalaki sa putikan. Hindi! Si Fe ay akin! Asawa ko siya! Sigaw ni Rodrigo habang pilit na bumabangon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Sa loob ng sasakyan, dahan-dahang kinuha ni Felicity ang isang lighter na nahulog mula sa dashboard. Naramdaman niya ang amoy ng tumagas na gasolina na mas tumindi na sa paligid ng kanyang mga paa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa tatlong lalaking nag-aaway sa labas. Kung gusto niyo ang orasan, kunin niyo, sabi ni Felicity. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Sapat na para mapatigil ang lahat. Ipinakita niya ang orasan sa bintana, habang ang kabilang kamay niya ay hawak ang nakasinding lighter. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga bagong mata. Ang mga matang ngayon ay nakakakita na ng tunay na mukha ng kasamaan. Fe, huwag! Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Marife, ibigay mo sa akin yan! Hiyaw ni Michael. Patawarin mo ako, Fe. Mahal kita! Sigaw ni Rodrigo mula sa putikan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid. Tanging ang tunog ng ulan at ang mahinang dagundong ng paparating na mga sasakyan ng pulis ang naririnig. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagbilang patungo sa isang malagim na katapusan o isang madugong simula. Binitawan ni Felicity ang orasan sa labas ng bintana, diretso sa kumukulong putikan sa paanan ng kanyang mga kapatid. At sa isang iglap, dinala niya ang apoy ng lighter sa basang-basang carpet ng sasakyan na puno ng gasolina. Ang huling nakita ni Felicity bago ang malakas na pagliyab ay ang sakim na pag-agaw ni na Gabriel, Michael at Rodrigo sa orasan, habang ang apoy ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang kinalalagyan. Isang tanong ang naiwan sa hangin. Ang apoy ba na ito ang tatapos sa kanyang paghihirap? O ito ang magsisilbing muling pagsilang ng isang Felicity na wala ng anumang bahid ng kahapon? Ang apoy na tumupok sa lahat ng aking nakaraan ay siya ring nagbigay ng liwanag sa aking kinabukasan. Ang matinding init na bumalot sa loob ng sasakyan ay tila isang malupit na yakap na naghahatid kay Felicity sa kabilang mundo. Narinig niya ang malakas na pagdagundong ng hangin at ang tunog ng naglalagablab na apoy na dahan-dahang lumalamon sa bawat hibla ng tela at bakal. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang kapayapaan ang nanuot sa kanyang puso. Sa gitna ng usok, nakita niya ang anino ni na Gabriel, Michael at Rodrigo na nagkakagulo sa labas. Pilit na kinukuha ang orasan sa gitna ng putikan habang ang apoy ay nagbabadyang sumabog. Ang kanilang kasakiman ang naging sarili nilang bilangguan. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Isang malakas na pagkabasag ng salamin ang narinig ni Felicity sa kabilang panig ng sasakyan at naramdaman niya ang malamig na tubig ng ulan na humahalik sa kanyang mainit na balat. Isang pares ng mga kamay na hindi naghahanap ng ginto o orasan, ang humablot sa kanya mula sa impyerno. Iyon ang mga bumbero at pulis na dumating sa tamang sandali, na inuuna ang buhay kaysa sa kayamanan. Lumipas ang ilang buwan na tila isang mahabang panaginip ng paghilom. Nakatayo si Felicity sa dalampasigan ng isang malit na isla sa Palawan, malayo sa ingay ng Maynila at sa amoy ng dugo ng pamilya Jiang. Ang sikat ng araw ay
Dahan-dahang sumasalamin sa kanyang mga mata. Mga matang ngayon ay malaya na sa anumang benda at panlilinlang. Suot niya ang isang puting damit na sumasayaw sa hangin, tila isang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Ma'am Felicity, tapos na po ang huling hearing sa korte. Balita ng kanyang abogado na lumapit sa kanya. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang palakpak ng katarungan. Ano ang balita? Tanong ni Felicity. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may tatag na hindi matitibag. Sina Gabriel at Michael Jiang ay napatunayang may sala sa lahat ng kaso. Ang ebidensya sa micro SD card mula sa orasan ay naging sapat upang ilantad ang lahat ng kanilang krimen, kabilang ang pagpatay sa inyong ama. Habang buhay silang mambubulok sa kulungan, paliwanag ng abogado. At si Rodrigo de la Cruz, dahil sa matinding trauma at paggamit ng bawal na gamot, tuluyan na siyang nawala sa sariling huwisyo. Nasa isang pasilidad na siya para sa mga may sakit sa isip. Paulit-ulit na tinatawag ang inyong pangalan at humihingi ng patawad sa isang multong hindi sumasagot. Huminga ng malalim si Felicity. Hindi siya nakaramdam ng tuwa sa pagbagsak nila. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Ang utang na loob na laging ibinibintang sa kanya ay tuluyan na niyang nabayaran gamit ang katotohanan. Ito ang kanyang huling golden moment, isang sandali kung saan dahan-dahan niyang inilabo ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Sa loob niyon ay ang mga pira-piraso ng antigong orasan na narecover mula sa sunog. Hindi na ito gumagana. Ang mga kamay nito ay tumigil na sa pag-ikot. Tila sinasabing ang panahon ng pagdurusa ay tapos na. Inihulog niya ang mga pira-pirasong bakal sa asul na dagat. Pinapanood ang paglubog ng mga ito hanggang sa tuluyang mawala sa kailaliman. Samantala, sa isang nursing home sa labas ng lungsod, nakaupo si Doña Consuelo sa isang wheelchair. Ang kanyang mukha ay tabingi dahil sa stroke at ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa pader. Walang bumibisita sa kanya. Walang tumatawag sa kanya ng Donya. Siya ay isa na lamang numero sa isang mahabang listahan ng mga pasyente. Nabubuhay sa limos ng tadhana, isang kaparusahang mas masakit kaysa sa kamatayan para sa isang reynang nawalan ng korona. Bumalik si Felicity sa kanyang maliit na bahay sa isla. Doon, sinalubong siya ng mga bata mula sa foundation na itinayo niya para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang kanilang mga tawa at yakap ay ang tunay na gamot sa kanyang mga sugat. Sa pagkakataong ito, ang bawat segundong lumilipas ay hindi na para sa paniningil, kundi para sa pagmamahal na walang halong interes. Napatigil siya sa harap ng isang salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang mga mata ng isang Jiang, ang peklat ng isang De La Cruz, ngunit ang kaluluwa ng isang babaeng nagngangalang Marife. Hindi na siya kailangang magtago sa likod ng sunglasses o ng isang malamig na maskara. Tapos na ang gabi. Bulong niya sa hangin. At sa wakas, nakakakita na ako ng liwanag na hindi kailanman mabubura ng dilim. Ang huling sulyap ni Felicity sa papalubog na araw ay puno ng pag-asa. Ang katarungan ay dumating, hindi sa paraang madugo, kundi sa paraang nagbigay sa kanya ng pagkakataong matulog ng mahimbing sa bawat gabi. Bitbit ang isang pusong wala ng utang sa kahit na sino. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang madugo at maingay. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang mahimbing na tulog at isang pusong hindi na kumakaba sa takot. Sa balkonahe ng kanyang bahay sa Palawan, pinagmamasdan ni Felicity ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila. Mga kulay na tila isang dambuhalang painting na nagpapatahimik sa buong mundo. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsaa at ang bawat sip niya rito ay naghahatid ng init na abot hanggang sa kanyang kaluluwa. Wala na ang amoy ng ospital,
Wala na ang lagutok ng mga pinto ng kulungan at wala na ang nakakasulasok na amoy ng usok at gasolina. Ang tanging nalalanghap niya ay ang alat ng dagat at ang bango ng mga bulaklak ng kalachuchi na nakatanim sa kanyang hardin. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang sariling kamay. Hindi na ito nanginginig. Ang mga peklat sa kanyang tagiliran at ang mga tahi sa kanyang mga mata ay nananatiling bahagi ng kanyang katawan, ngunit hindi na ito mga tanda ng kanyang pagkatalo. Sa halip, ang mga ito ay nagsisilbing medalya ng isang sundalong nakaligtas sa pinakamalupit na digmaan, ang digmaan laban sa sarili niyang kadugo at sa lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Napangiti si Felicity nang maalala ang huling balita tungkol kay Doña Consuelo. Ang reyna ng mga De la Cruz ay namatay na mag-isa sa gitna ng isang maingay na pampublikong ward habang tinatawag ang pangalan ng isang yaman na matagal nang naging abo. Sina Gabriel at Michael naman ay naging mga estranghero sa likod ng rehas, biktima ng sarili nilang kasakiman. Si Rodrigo, siya ay nananatiling isang bata sa loob ng katawan ng isang lalaki, nakakulong sa isang mundo ng mga gunita kung saan siya ay hari pa rin, hindi namamalayan na ang kanyang trono ay gawa na lamang sa mga pangarap na nawala. Nagawa ko na, Papa, bulong ni Felicity sa hangin. Ang katotohanan ay naisulat na at ang katarungan ay naibigay na sa iyong pangalan. Naramdaman niya ang isang mahinang haplos sa kanyang balikat. Iyon ay ang isa sa mga batang babae mula sa kanyang foundation, si Maria, na lumapit upang ayusin ang kanyang shawl. Ang bata ay may mga matang puno ng kislap, isang kislap na dati ay taglay din ni Marife bago ito ninakaw ng mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, sinisiguro ni Felicity na ang kislap na yon ay hindi na muling mapupundi. Handa na po ang hapunan, Ma'am Felicity. Malambing na sabi ng bata. Susunod na ako, anak, sagot niya. Sa kanyang huling pagmuni-muni, tinanong niya ang sarili. Nakapatawad na ba siya? Hindi niya mapapatawad ang mga krimen, ngunit pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at mapagtiwala. Ang kapatawarang iyon ang nagbigay sa kanya ng tunay na kapayapaan. Ang aral na iniwan ng kanyang buhay sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa iyong sakripisyo para sa iba, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan at pinoprotektahan ang iyong sariling pagkatao. Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa kahoy na sahig ay matatag at may ritmo. Ang dilim ay dumarating na, ngunit hindi na siya natatakot. Dahil sa bawat gabi na dadaan, alam niyang may isang panibagong umaga na naghihintay. Isang umagang siya mismo ang gumawa, gamit ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang buhay na pinili niyang buuin muli ng may dangal at pag-ibig. Ang orasan sa kanyang puso ay patuloy sa pagtiktak, ngunit sa pagkakataong ito ay nagbibilang na lamang ng mga sandali ng kaligayahan. Ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng Palawan ay hindi lamang pagtatapos ng isang makulay na araw, kundi ang hudyat ng isang buhay na wala ng bakas ng takot at pag-aalinlangan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pasensya at sa paglaan ng oras upang samahan ako sa masakit, ngunit makabuluhang paglalakbay na ito ni Marife. Habang hinahabi ko ang mga huling salita ng kwentong ito, lalo na sa bahaging nalaman ni Marife na maging ang sarili niyang mga kapatid ay handang itaya ang kanyang kalayaan para sa sariling kapakanan, naramdaman ko ang isang matinding bigat sa aking dibdib. Napakasakit isipin na sa mundong ito, kung minsan ay ang mga taong inaasahan nating magsisilbing kanlungan, ay sila rin palang magdadala sa atin sa gitna ng bagyo. Ang bawat luhang pumatak sa kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na nasasaksihan natin sa ating paligid. Isang paalala na ang katatagan ay hindi lamang tungkol sa paglaban,
kundi sa pagpili kung kailan dapat bumitaw. Ang ating buhay ay parang isang antigong orasan. Maaring nakawin ng iba ang iyong bawat segundo. Maari nilang gasgasin ang iyong panlabas na anyo o pilitin pang ihinto ang pag-ikot ng iyong mga kamay. Ngunit tandaan mo, ikaw lamang ang may hawak ng lihim na susi sa loob nito. Ikaw lamang ang may kapangyarihang magpasiya kung kailan muling titiktak ang iyong panahon at kung saang direksyon mo gustong dalhin ang iyong bukas. Huwag mong hayaang ang mga taong sumira sa iyong kahapon ang maging mekaniko ng iyong hinaharap. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Felicity na iwanan ang lahat ng kayamanan ng mga Jiang at piliin ang payak na buhay sa isla? O dapat ba niyang itinuloy ang pamumuno sa kumpanya upang ipakita ang kanyang tunay na lakas? Habang pinakikinggan mo ang aking tinig, marahil ay abala ka sa paglilinis ng bahay, pagluluto para sa iyong pamilya. O baka naman ay nagpapahinga ka matapos ang isang nakapapagod na trabaho. Nais kong malaman kung nasaan ka ngayon at anong bahagi ng kwento ni Marife ang pinakamumulat sa iyong puso. Ibahagi mo ang iyong kwento sa aming comment section. Dito ay laging may nakahandang makinig at umunawa sa iyo. Huwag mo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang magsilbing inspirasyon sa iba pang mga kababaihang kasalukuyang nakikipaglaban sa sarili nilang mga anin. Naway makahanap ka rin ng sarili mong kapayapaan at lakas na harapin ng bukas ng may ngiti gaya ni Felicity. Hanggang sa muli nating pagtitipon sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa, tadhana ng mga matang bulag, ang paniningil ni Felicity. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagbibigay ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel Muni Muni TV.